Guys, bukas araw ng mga patay, no? So importante na kung na tayo ay mag-alay ng dasal sa mga taong namamatay na, no? So isa sa mga pinaka-the-best na gagawin nyo ay pumunta kayo sa kanilang sa sementeryo. Silayan nyo yung kung saan sila nakalibing at pamisahan nyo, mag-alay kayo kasi sa simba sa sementeryo kasi may mga may mga nag-o-offer diyan na misahan. Yun ang pinaka-the best na gagawin nyo, no? Para alam nyo guys, no? Ako may kaibigan ako na may third eye, no? At sa kanya ko rin nalalaman to. No, sa kanya ko rin nalalaman to na ano ang sitwasyon sa sementeryo, kahit sa ang sementeryo sa buong mundo, ano ang sitwasyon doon. No, sitwasyon, hindi yung mga taong buhay. Hindi yung ang pinag-usapan natin dito, hindi yung sitwasyon as doon sa mga taong dumadalaw sa sementeryo. Ang sasabihin natin dito, yung sitwasyon ng mga taong patay na, matagal ng patay. Ang sabi niya, no, ang sabi niya, sa tuwing araw ng mga patay ay napakaingay. Napakaingay ng sementeryo. No, nagsisigawan sila lahat. No, nagsisigawan sila. Kaya napaka-importante na dalawin natin sila at mag-alay tayo ng panalangin sa kanila. No? Ganun. Alam nyo bakit sila nag-iingay? No? Nakikita niya doon guys na nakikita niya yung mga kaluluwa doon sa sementeryo. Alam nyo kung ano yung nakikita niya? Luha at sipon. No? Luha at sipon. Nagpang-apot sa kasisigaw, sa kaiiyak. Ganun ang sitwasyon ng mga taong namatay na. Pero hindi lahat. Mayroong mga iilan. Iilan lang, kunting-kunti lang na masayang-masaya sila. Pero halos karamihan doon sa mga taong namamatay ay nagsisigaw, nag-iiyak, nanghihingi ng tulong, nanghihingi ng kapatawaran sa mga nagawa nilang kasalanan. Ganon ang sitwasyon bukas sa sementeryo. Hindi natin nakikita yan, no? Kung may third eye ka, makikita mo yan. Pero siyempre, no guys, no? Kahit alam nila at nakikita nila yung mga taong, mga kaluluwa ng mga taong namamatay ay hindi sila nagpapahalata na sila ay nakakita sa kanila. Isa sa mga dahilan bakit hindi sila magpapahalata kasi kung sakali man malalaman ng mga kaluluwa na ako ay nakakita, susunod at susunod, susundan nila yung taong nakakita, no? Ganun yun. So napaka-important. Alam mo anong dahilan? Ano ba ang dahilan bakit luha at sipon nagpang-abot, umiiyak, nagsisigaw, nanghihingi ng kapatawaran? No? Ang isa sa mga dahilan kung bakit ganun ang mga hinaing ng mga kapatid natin, magulang natin, mga pinsan natin, mga kaibigan natin, or mga kakilala natin, or lahat ng mga nakalibing sa sementeryo, no? Na namatay na, ay yung after ng November 1. No, kasi ang November 1 para sa mga matatanda. Ang November to para sa mga bata na yan. After ng November 1. Yon ang isa sa mga dahilan. Bakit? Ano ba ang mangyayari after November 1? Dahil after ng November 1 guys, babalik sila sa sitwasyon nila na kung saan halos karamihan ay nilalagay sa madilim na lugar. At yung madilim na lugar, mayroong nananakit sa kanila.
Isipin kasi guys, sa loob ng isang taon, isang bisis lang makakita ng liwanag yung mga yan. Sa araw lang ng mga patay. Kaya napaka-importante guys na sa araw ng mga patay ay dalawin natin sila at least, no? At magdasal, mag-alay tayo ng dasal at ipamisa natin sila. Ayun yung guys. Kasi pag ginawa natin yan, may posibilidad pa na pwede silang maalis doon sa lugar na kinalalagyan nila na kung saan ay pinapahirapan sila. No? Yun yung dahilan guys. No? Isang araw lang ang pahinga nila. At ito yung araw ng mga patay. No? Kaya, ayun, ang gagawin nila guys, alam nyo kung anong sinisigaw nila. No? Sinisigaw nila. Nanghihingi sila ng kapatawaran sa Panginoon. Nanghihingi sila ng kapatawaran. Sa sobrang hingi nila ng nila guys, dahil gusto nilang hindi na bumalik doon sa kinalalagyan nila. Iyak, grabe ang nagmamakaawa talaga sila. Yun yung nakikita ng kakilala ko na may third eye. Ganun ang sitwasyon. Napakaingay guys. Ang po nakapasok na ba kayo ng sabungan? Yung sa sabungan nakapasok na kayo, halos mas grabe pa ang ingay nun. Kasi yung sa sabungan, sisigaw lang ng ice ko, giste, ganun lang. Pero sa kanila, iba ang sinisigaw nila. Nanghihingi sila ng kapatawaran. Sa kanilang, ayun. Yun ang halos napakaingay guys. Kaya napaka-importante na bukas ay dumalaw tayo sa kanila. Hindi man natin naririnig sila, hindi man natin sila nakikita. Pero at least kahit papaano guys, no, mapapasaya natin sila, no. Sa tuwing nakikita nila tayo, nakikita niya yung mga anak niya, kahit sa kabila ng naghihirap siya sa kanyang sitwasyon, nakita niya yung mga anak niya, ganun guys, no. Dinalayan ng dasal, nagpamisa. At least mapapasaya natin sila din. After nun guys, ganun na naman, balik na naman sila sa kanilang sitwasyon. Ganun guys ang sitwasyon nila. Pero hindi lahat. May ilan na namatay na nandun sa liwanag. Yung mga nagsisigawan doon guys, nagmamakaawa, naghingi ng kapatawaran, yan yung mga taong namatay na inilalagay sila sa madilim. Ganon ang sitwasyon natin guys pag tayo'y namamatay. Pag tayo'y nilagay sa madilim na lugar, hindi ka makakita. Mayroon pang iba guys no na namatay. Mayroon pang namatay dati na ano yun siya, inalis siya doon sa madilim. At nung inalis siya doon sa madilim, no, nagpasalamat siya. Nagpasalamat siya at napasalamat siya na inalis siya doon sa madilim. At anong sabi niya guys, no? Ang sabi niya, simula nang namatay daw siya, hindi siya nakakita ng liwanag. Sige na. Simula nang, ibig sabihin guys, kahit araw ng mga patay, ay bulag pa rin siya, hindi siya nakakita ng liwanag. Ganon ang sitwasyon ng sementeryo bukas. Na mga namamatay, mga kaluluwa ng mga tao, nag-iiyakan, nagsisigaw. Sisigaw sila na manghihingi sila ng kapatawaran sa Panginoong Diyos. No? Ganon. Kaya napaka-importante na dalawin natin yung mga taong matagal ng patay.